Sa pagsisimula ng kwento, sa ilalim ng papalubog na araw, may isang nilalang na nakaupo sa isang nakausling bato. Sa ibaba niya, makikita ang mga taong nadadaganan ng malalaking tipak ng bato. Ang ating bida, si Vorgan, ay madilim ang mukha habang yakap sa kanyang mga bisig ang isang magandang binibining hindi gumagalaw. Na may dugo pa rin sa labi, sinisisi niya ang sarili. Lyra, patawad. Ako ang pumahamak sa iyo. Pagkasabi nito, nagngangalit si Vorgan. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Isang lalaking bumubuo ng selyo ang nagsalita. Ang pinakamakapangyarihang demon sovereign ng lahing demonyo. Tunay ngang karapat-dapat sa kanyang katanyagan. Hindi ko inaasahang kailangan pa nating 5 magsanib puwersa at bumuo ng porma sayon para lang mahuli ka. Narinig ito ng isang lalaking nakamaskara at humalakhak. Haha, pinakamakapangyarihang demon sovereign. Sa huli, isa ka lang namang nilalang na hindi tao. Hindi rin demonyo. Sumunod na nagsalita ang isang lalaking may bahagyang ngiti. Walang kwenta. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo si Lyra na may mga matang bulag at hindi ako ang pinili. Isang binibining may puting buhok ang sumimangot at sumigaw. Hoy, Various. Ang araw na ito, sa susunod na taon, ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Matapos marinig ang sinabi ng 4, isang babae ang nagsalita. Bakit pa kayo nagsasayang ng laway sa isang mamamatay na? Patayin na. Nang marinig ang mga salitang iyon, tiningnan ni Vorgan ang 5 ng may nanlilisik na mga mata. Hindi nyo dapat siya pinatay. Sumigaw si Vorgan sa langit, at isang pulang aura ng galit ang biglang sumabog sa paligid niya. Animoy isang nagngangalit na buhawi. Lahat kayo ay mamamatay. Nang makita ito, sumigaw ang lalaking nakamaskara. Peligro. Ginamit ng mestisong ito ang Great Demonic Dissolution. Gusto niyang mamatay tayong kasama niya. Atrez. Sa sandaling iyon, mula kay Vorgan, isang haligi ng matinding enerhiyang demonyo ang pumailan lang sa langit. Nagpakawala ng mga daluyong ng enerhiyang demonyo at espiritual na kapangyarihan na tumagos sa grupo ng mga tao na may nakakawasak na lakas. Sila ay ganap na naglaho. Matapos mapuksa ang grupo, si Vorgan, na may mga matang walang buhay, ay tumingin sa mga naglalahong bakas sa kanyang harapan. Iniisip, dahil lang ba isa akong kalahating demonyo? Kahit na umasa ako sa sarili kong lakas para maging pinakamakapangyarihang demon sovereign. Ayaw pa rin nila ng isang mestisong demon sovereign na mamuno sa lahi ng demonyo kaya nakipagsabuatan sila sa 4 na ibang lahi para ako ipataksil na salakayin. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Vorgan. Sa kanyang noo, lumitaw ang isang selyo ng dugo ng kanyang lahi. Ano ba itong bloodline purity na ito? Ngayon, itinulak ako ng mga walang hiyang iyon sa ganitong kalagayan. Sa huli, dahil pa rin ito sa aking kahinaan. Ano kung Diyos? Ano kung demonyo? Ano kung multo? Lumalabas na sa loob ng 1,000 taon. Nabilanggo lang ako ng mga pagkiling. Tanging sa paglaya mula sa mga tanikala ng lahi ako makakarating sa rurok ng Great Dao. Tumayo si Vorgan. Ginamit ang Heavenly Dao Primordial Divine Soul. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag ng kulay ginto. Ito ba ang tunay na kahulugan ng Heavenly Dao? Tinitigan niya ang kanyang nagniningning na mga palad. Nag-iisip, ito ang kaloob ng Heavenly Dao. Kahit wala na ang aking katawan, natanggap ko ang Primordial Divine Soul. Isang pagsasanib ng 5 lahi. Si Vorgan ngayon ay isang orihinal na kaluluwa, Origin Soul, na humaharurot. Gamit ang bagong banal na kaluluwang ito, maaabot ko ang sukdulang rurok na hindi pa nararating ng sinuman. Ang orihinal na kaluluwa ni Vorgan ay lumipad patungo sa isang anino. Ang kakaibang anino ay ngumunguya. Ang matatalas nitong pangil ay nasa harap ng orihinal na kaluluwa ni Vorgan. Kinagat nito ang orihinal na kaluluwa. Nginuya ito ng may sarap. Matapos kainin ang orihinal na kaluluwa ni Vorgan, ang anino ay umikot at humalakhak. Hihi. Ang orihinal na kaluluwa ng pinakamalakas na demon sovereign ng lahing demonyo ay akin na. Pagkatapos noon, ang anino ay lumipad diretso sa isang kuweba sa gitna ng isang bundok na bato. Lumabas na ang anino ay isang binatang mayabang na tumatawa. Hahaha. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib. Hinipo ang nalalabing kaluluwang kinain niya. Hintayin niyo ang araw na matapos ko itong i-refine. Iyon ay, hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nagtiim ang bagang, at napabulalas. Ano ito? Paanong nangyari ito? Hinawakan niya ang kanyang lalamunan gamit ang 2 kamay. Pinaikit ng mariin ang mga mata. Sumisigaw. Paano mo ito nagawa? Imposible. Ako, nasugatan ng isang orihinal na kaluluwa. Isang backlash. Pagkasabi nito, tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay pumuti. Hindi na makita ang mga balintataw. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan gamit ang 2 kamay. Sumisigaw. Imposible.
Nagsimulang bumagsak ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na desperasyon nang marinig ang orihinal na kaluluwa ni Vorgan na nagsasalita. Isang taong nagtataglay ngayon ng primordial divine soul tulad ko ay tamang-tamang nangangailangan ng isang katawan na hindi ko pa napapasukan noon. Matapos ang matagumpay na pagpasok sa katawan, opisyal na nabawi ni Vorgan ang buhay. Nanlisik ang mga mata ng ating bida. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinasadya kong magpakawala ng aura para maakit ang mga cultivator sa paligid. Hindi ko inaasahang ikaw pala ang darating. Tinitigan ni Vorgan ang nalalabing kaluluwa na hawak niya. Kapatid ng Ghost King, Kaylen, ang katawan mong ito ng Ghost Clan ay akin na ngayon. Maging unang bato ka sa aking daan patungo sa rurok ng 5 lahi. Ang kahihinat ng ito ay mabuti na rin para sa iyo. Nasa palad niya ang nalalabing kaluluwa ng dating may-ari ng katawang sinapian niya. Ito ang cultivation technique ng panimulang antas ng Ghost Clan. Mukhang ang isang kapangyarihan sa primordial divine soul ay ang pagwasak sa mga tanikala para balewalain ang lahi at i-cultivate ang lahat ng teknik ng 5 lahi. May malamig na tingin. Isinara ni Vorgan ang kanyang palad. At agad na naglaho ang nalalabing kaluluwa. Kahit na hindi ako pinahintulutan ng heavenly daw na mamatay. Ang paghihiganting ito sa pananambang at ang puot sa pagpatay sa aking asawa. Isa-isa ko kayong sisingilin. Isang lalaki, naakit din ng aura na pinalabas ni Vorgan, ay papalapit na sa bunganga ng kuweba. Sumisigaw. Dito nga, dito biglang may lumabas na malakas na aura ng Ghost Clan. Nang marinig na may paparating, ngumisi si Vorgan. Tamang-tama ang dating nyo. Tingnan natin kung gaano kalakas ang primordial divine soul. Isang kamay ang nagpakawala ng maliliit na bowl ang apoy. 3 tao ang nakatayo. Pinagmamasdan ang malaking pagsabog na kanilang ginawa. Mausok ang paligid. Ngunit nakikita pa rin ang anyo ng isang lalaking dahan-daang lumalabas. Ang 2 disipulo ng lalaki ay tumingin sa anyo ng ating bida at napabulalas. Ang aura ng Demon Clan kanina ay halos kapantay na ng antas ng ating guro. Imposibleng mula sa batang ito iyon. Hindi ba? Paano nangyari iyon? Ang kanyang cultivation level, kahit paano tingnan, ay hindi mukhang nasa panimulang antas lang. Kayang-kaya ng ating guro na wasakin ang kanyang orihinal na kaluluwa sa isang kumpas lang ng daliri. Ang lalaki ay nagpakawala ng matinding nakamamatay na aura. Itinuro ang daliri pababa, at nagsalita ng may mapanghamak na tono. Bata ng Demon Clan, kung gusto mo pang mabuhay, lumuhad ka at humingi ng tawad. At sabihin mo kung saan nagpunta ang nagpakawala ng aurang iyon kanina. Narinig ni Vorgan ang mga salitang iyon at bahagyang ngumiti. Kayong 3, kung gusto nyong mabuhay, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan nyo pang yumukod ng 100 beses. Nagalit ang 2 disipulo nang marinig iyon at sumigaw. Guro, kung itong walang hiyang bata ay sawa na sa buhay, hayaan nyo na po akong tapusin siya. Guro, hayaan nyo po ako. Ang isang hamak na hindi marunong tumano ng utang na loob na tulad nito ay nararapat lamang sa pinakamababang uri ng kamatayan. Narinig iyon ng guro, humalakhak, at inutusan ang 2, sabay kayong sumugod, pero huwag nyo siyang patayin agad. Ang mga tulad niyang hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hayaan niyang malaman nila kung ano ang ibig sabihin ng buhay na masahol pa sa kamatayan sa lahi ng mga tao. Narinig iyon, mabilis na sumugod ang 2 kay Vorgan. Sumisigaw. Sumunod sa utos ni guro. Kasabay ng pagtatapos ng salita ng guro, isang disipulong may hawak na latigo ang sumugod kay Vorgan. Bata, ang latigo ko ay may lason ng libu-libong gagamba. Ang latigo ay humiginit na parang kidlat. Ngunit isang kamay lang ni Vorgan ang sumalaw rito. Malamig siyang umismed. Isang maliit na paka na lang. Tapos maglalakas loob kang atakihin ako. Pagkasabi nito, ginamit ni Vorgan ang kanyang lakas para durugin ang latigo hanggang sa maging pira-piraso. Agad niyang ibinato pabalik ang mga pira-pirasong latigo sa disipulo. Agad na tumagos ang mga piraso sa katawan ng disipulo. Hindi na siya nakakilos at sumuka ng maraming dugo. Paanong? Nang makita ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid sa martial arts, nanlaki ang mga mata ng nakatatandang kapatid. Napanganga sa gulat, gamit ang espada sa kamay. Mabilis siyang sumugod kay Vorgan. Sumisigaw, walang hiyang bata, naglakas loob kang patayin ang kapatid ko. Ibigay mo ang buhay mo. Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kamay. Bumuo ng selyo, at nag-ipon ng espiritual na enerhiya. Isang napakalakas na daluyong ng espiritual na enerhiya ang pinakawalan ni Vorgan. Sa isang iglap, tinagos ng daluyong ng enerhiya ang katawan ng lalaki. Pati ang talon ng kanyang espada ay nabali. Nang masaksihan ng eksenang iyon, pinagpawisan ng malapot ang guro. Nauutal, ikaw. Sa isang kisap mata, lumitaw si Vorgan sa likuran niya.
Nag-iwan ng malaking butas. Kung talagang ayaw niyong humingi ng tawad sa inyong buhay, pagbibigyan ko na lang kayo. Nanlaki ang mga mata ng guro. Napagtantong ang puso niya ay kinuha ng batang minamaliit niya. Para hindi na siya pahirapan pa. Direktang sinuntok ni Vorgan ang likod niya. Sa 2 atake lang, agad na siyang ipinadala sa kabilang buhay. Ang aking landas ng paghihiganti ay magsisimula sa lahi ng mga tao. Itinaas ni Vorgan ang kamay sa mukha. Gumamit ng isang mataas na antas na illusion technique. Ang sinumang may mas mababang cultivation level ay hindi makikilala ang tunay niyang anyo. Bigla, may napansin siya. HMM. Ang aura ng batang si Kiro na iyon. Bakit nandito siya? Pagkatapos, si Vorgan ay lumipad na parang kidlat. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng isang malaking bato, may maririnig na sigaw ng takot. Marcus Chen, naglakas loob kang kumilos laban sa akin. Ang binatang ito ay ang batang amo ng Chen clan. Si Marcus Chen. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang katawan ay puno ng mga sugat. Hawak ang dibdib. Nagsalita. Ang maruming organisasyong iyan. Gusto niyo bang mapuksa ng 3 dakilang pamilya? Ha? Sa harap ni Marcus Chen. Pinalilibutan siya ng isang grupo ng mga tao. Isang babae ang direktang tumingin kay Marcus Chen at nagsalita. Batang amo Chen. Marahil hindi mo alam na ang nasa likod ng transaksyong ito ay isa sa inyong 3 dakilang pamilya. Ang mga taong kontrolado niya ay handa nang sumugod kay Marcus Chen. Nang makita ito, sumimangot si Marcus Chen, napanganga, at napabulalas. Anong sabi mo? Ang gustong pumatay sa akin ay ang Ye clan o ang Su clan? Ang babaeng may hawak na kadena ay mayabang na nagsalita. Ang mga patay ay hindi na kailangang malaman ang sagot. Pagkasabi nito, gamit ang kadena sa kamay, kinontrol niya ang grupo ng mga tao. Bigla, isang pares ng paa ang lumapag sa lupa. Kasabay ng pagsabog ng isang napakalakas na enerhiya sa paligid, na naging dahilan para takpan ng mga tao ang kanilang mukha. Nang makita ito, sumimangot ang babae, kumuyam ang palad, at galit na sumigaw. Sino ang nangahas humadlang sa akin? Matandang babae. Nawala ang alikabok. Inilantad ang mukha ni Vorgan na may mapanganib na ngiti. Sumagot sa kanya, isang taong dumaraan lang na nakakita ng kawalang katarungan. Nang marinig ang mapanuksong mga salita ni Vorgan, nagsalita ang babae. Sinong walang kaugnayang ito ang nanghihimasok sa mga gawain ng The Thorn Syndicate? Tinitigan niya ang ating bida at nagsalita. Nakikita mo ba ang mga asong ito sa aking kamay? Kahit sino sa kanila ay kayang-kaya kang patayin anumang oras. Pagkarinig nito, si Vorgan, na may mukhang puno ng kumpiyansa, ay ngumisi. Matagal ko nang naririnig na ang The Thorn Syndicate ng lahi ng mga tao ay may lihim na pamamaraan para kontrolin ang 4 na ibang lahi. Ngayong nakaharap ko na, tunay ngang kasuklam-suklam. Ang pagpatay sa iyo ay magpaparumi lang sa aking mga kamay. Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, agad na itinaas ng babae ang kamay sa harap. Bumuo ng selyo, isang hamak na bata, nangangahas magsalita ng mayabang. Noong una, maaari pa kitang hayaang mamatay ng buo ang katawan. Ngayon, haha, nagniningning ang kanyang mga mata. Sumimangot sa galit, at sumigaw sa mga tao sa ibaba. Mga hayop, sugurin niyo at pagpira-pirasuhin ang pain na iyan. Nang marinig ang utos ng kanilang amo, agad na sumugod ang mga kontroladong tao kay Vorgan. Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kanyang kamay. Ikinuyom ang mga daliri, at nag-utos, tigil. Ang mga taong iyon ay agad na napasubsob ang mukha sa lupa. Si Marcus Chen, na nakaupo sa likod ni Vorgan, hawak ang dibdib, nasaksihan ang lahat ng iyon. Iniisip, ang 3 Zunzi, respected ones, venerables, na ito na kontrolado ay pawang mga pinuno sa kani-kanilang lugar. Kahit na magsanib puwersa sila, kahit isang taong may cultivation level na nascent soul tulad ko ay hindi sila mapipigilan. Pero napasuko sila ng taong ito sa isang galaw lang. Sino ba talaga ang taong ito? Nang makita ang isang matabang lalaking may pulang mata na mabilis na sumusugod para atakihin siya. Kalmado pa rin ang mukha ni Vorgan. Agad na itinaas ni Vorgan ang kamay at sinakal ito, na nagdulot sa kanya ng sakit, pagsimangot, at pagtiim ng bagang. Lumalabas na dinudurog lang ng ating bida ang kwintas sa leeg nito. Nahulog ang mga pira-pirasong kwintas. Ang lalaki ay nakalaya mula sa pagkakagapos ng kwintas. Bumalik din sa normal ang kanyang mga mata. Natigilan siya, tulala ang mukha, tiningnan ang ating bida sa harap, at nagsalita, ikaw ay, narinig iyon ni Vorgan, bahagyang ngumiti, at sinulyapan ang lalaki. Kiro, bata, nakalimutan mo na ba ako? Ang iyong Panginoon. Nang marinig iyon ni Kiro, lumuha siya at napabulalas. Panginoon, hindi mapigilan ang emosyon. 2 hibla ng luha ang damaloy. Panginoon, hindi ka talaga namatay. Napakabuti. Habang nag-uusap,
Biglang narinig nila ang babae na nasa estado ng pagkataranta. Nakatitig kay Vorgan. Sumisigaw. Imposible. Ikaw ba ang pinakamalakas na demon sovereign ng lahing demonyo? Si Vorgan. Nang marinig iyon ni Kiro, ikinuyom niya ang kamao, sumugod sa harap ng babae, at galit na sumigaw. Ang pangalan ng Panginoon, paanong hahayaan kong tawagin ng isang basura tulad mo? Mamatay ka. Lumapit si Vorgan sa tatlong tao kanina. Nakitang nakahandusay sila sa lupa. Lumuhad siya sa isang tuhod at nagtanong. Ang lahi ng mga taong iyon ay matagal na kayong pinahirapan. Gusto nyo bang maghiganti? Ha? Narinig iyon. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlo. Hinihiling namin sa Demon Sovereign na tuparin ito. Matapos maghiganti, susunod kami sa mga utos ng Demon Sovereign. Narinig iyon ni Vorgan. Itinaas ang kamay. Nag-ipon ng espiritual na enerhiya sa dulo ng dalawang daliri. Mabuti. Ang mga nakakaunawa sa sitwasyon ay tunay na matatalino. Ang tatlo ay nagulat, tumayo. Ang mga kadena sa kanilang leeg ay biglang naputol. Nang mapansing wala na ang mga tanikalang bakal na gumagapos sa kanila. Lumingon sila sa likod na may nanlilisik na mga mata. Nang makita ang grupo ng mga taong mabilis na sumusugod sa kanya. Iwinasiwas ng babae ang kanyang mga kid ng bakal. Nagsalita, mamatay na kayo. Pagkasabi nito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkataranta. Tiningnan ng mga kid nang biglang pumalibot sa kanya. Hindi nagtagal, hinawakan ng apat na tao ang tig-isang kadena. Itinali ng mahigpit ang babae. At itinaas siya sa ere. Kung papatayin niyo ako, hindi kayo patatawarin ng syndicate. Ang isang hamak na demon sovereign sa mata ng dakilang katauhan na iyon ay hindi man lang karapat-dapat banggitin. Noong una, maswerte kang hindi namatay. Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Narinig ni Vorgan ang walang kabuluhang mga salita ng babae. Yumuko, nag-isip, nangangahas kang takutin ako. Tiningnan ni Vorgan ang pagsabog sa harap. Tamang-tama, wala rin akong planong patawarin ang inyong syndicate. Nang makita ang eksenang iyon, si Marcus Chen ay nagbigay pugay. Yumuko, at nagsalita, maraming salamat sa inyong tulong. Ginoo, pagkasabi nito, iniisip niya, napakalakas ng taong ito, isang tingin lang ay kayang pumatay. Nang sinabi niyang ayaw niyang marumihan ang kanyang mga kamay. Talagang hindi niya pinadumi ang mga ito. Pagkatapos mag-isip, tiningnan niya ang ating bida ng may paggalang. Ginoo, kayo ba talaga si Vorgan ang walang kwenta? Narinig iyon ni Vorgan. Sumimangot, at sinulyapan ang lalaki. Ano, ang inyong mga pamilya sa lahi ng mga tao? Nang makita niyong hindi ako namatay, hindi ba kayo kontento? Nang marinig ang sinabi ng kanyang Panginoon, ikinuyom ni Kiro ang kamao. Sumimangot, at nagngit-ngit sa galit. Sino ang nangahas saktan ng Panginoon? Ako ang unang pop unit sa iyo. Narinig iyon ni Marcus Chen. Itinaas ang kamay sa dibdib. Umubo ng ilang beses. Ubo, Demon Sovereign. Nagkakamali po kayo. Ang aking Chen clan ay hindi kailanman sumali sa digmaan ng 5 lahi. Ang sumali sa paglusob at pagpatay sa Demon Sovereign ay ang Ye clan. Itinuro ni Kiro si Marcus Chen. Lumingon kay Vorgan. At nagpatuloy. Panginoon, hindi nagsisinungaling ang batang ito. Panginoon, matapos kayong lusubin ng mga walang hiyang iyon at mawalan ng balita, kami ng mga kapatid ay naghiwa-hiwalay para hanapin sila at maghiganti. Pagkatapos, si Kiro ay nagbigay pugay. Nakatitig kay Vorgan. Ako ang naka-assign sa basurang si Yulien ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi ko siya natalo. Matapos niya akong mahuli, itinapon niya ako sa The Foreign Syndicate at kinontrol pa ako. Ang Foreign Syndicate na ito ay nakahuli ng maraming kapatid natin sa lahing demonyo. Pinipilit nila kaming ibenta ang aming buhay para sa kanila. Ngayong gising na ang diwa ko. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo nang walang mapaglilibingan. Matapos magsalita si Kiro, sumunod si Marcus Chen. Ang Ye clan at ang The Foreign Syndicate ay may kaugnayan sa isa't isa. Ibig sabihin, ang nagplano ng pananambang sa akin sa pagkakataong ito ay ang Ye clan din. Ang galing ng isang Ye clan. Narinig ang dalawang nagkukwento. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Vorgan. Kung nangahas silang saktan ng aking mga tao, hindi pwedeng hindi ako gumanti. Narinig ang mga salita ni Vorgan. Tiningnan ni Kiro ang kanyang kamao. Ang lingkod nyo ay hindi nakapaghiganti para sa Panginoon. Napakahina ko na. Paanong hahayaan ko pa kayong kumilos para sa akin? Tiningnan ni Kiro si Vorgan na may nagniningning at luhaang mga mata. Nakikinig habang nagsasalita si Vorgan. Ang sino mang manggahas saktan ng aking mga tao ay katumbas ng paghamon sa akin. Ang humamon sa aking mga tao ay may iisang kahihinatnan, kamatayan. Matapos kausapin si Kiro, inilagay ni Vorgan ang mga kamay sa likod. Tumingin pababa kay Marcus Chen.
at nagsalita ng may misteryosong tono. Batang Amo Chen, interesado ka bang umarte sa isang dula kasama ko? Ha, dula. Lumipat ang eksena sa isang malaking mansyon sa loob ng isang gubat na may magandang lokasyon. Ang langit sa itaas ay madilim. Sunod-sunod ang kidlat, sa lupa. Ang babae mula kanina na kasama ni Nakiro ay nakatayo sa harap ng isang malaking bato. Itinuro niya ang kanyang kamay sa unahan. Nagsalita, Panginoon, ito ang punong himpilan ng The Thorn Syndicate. Pagkatapos magpakilala, sinundan ng tingin ni Kiro ang likod ng babae, si Vorgan na nagpapanggap. Iniisip, hindi ko inaasahang ganoon ka-interesado ang Panginoon. Nagpanggap pa siyang masamang babae ng The Thorn Syndicate para umarte. Ang galing ng isang The Thorn Syndicate. Nang ahas pang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para alapinan ang aking lahing demonyo. Si Vorgan ang nanguna. Kasunod si Marcus Chen at ang grupo ni Kiro. Tara na, puntahan natin ang pinuno rito. Isang pares ng paa ang dahan-daang bumababa sa mga hagdan. Nang makita si Vorgan na papalapit, nagmamadaling yumuko ang mga lalaki. Nagbigay pugay, at sabay-sabay na sumigaw. Nagbibigay pugay sa Syndicate Head. Tiningnan ang mukha ni Vorgan. Iniisip ni Kiro, mukhang walang epekto ang pananambang na iyon sa Panginoon. Napakabuti nito. Isang lalaki ang tumayo sa harap ni Vorgan. Nagbigay pugay, at nagulat. Syndicate Head. Ang Grand Syndicate Master ay kasalukuyang tumatanggap ng mahahalagang bisita. Malinaw na gusto niyang makita ang taong hawak ninyo. Narinig iyon ni Vorgan. Sinulyapan ng grupo. Nagpapahiwatig na umakto ayon sa sitwasyon. Tiningnan siya ni Marcus Chen at ng grupo ni Kiro. Nagpapahiwatig na naiintindihan nila. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ni Vorgan ay lumapit sa isang lalaking nakaupo sa isang upuan. Kasama ang isang lalaking nakaupo sa tabi niya na hinihimas ang mahabang balbas. Nang makita ito, nagsalita ang ating bida, Grand Syndicate Master. Nadala ko na pabalik ang batang iyon ng Chen Clan. Narinig iyon ng matandang pinuno ng Syndicate. Tuwang-tuwa siyang ngumiti. Magaling, magaling. Mahusay ang iyong ginawa. May gantimpala ka. Maaari ka nang umalis muna. Ang lalaking humihimas ng balbas ay isang nascent soul cultivator ng lahi ng mga tao. Nagngangalang Master Sorensu, ang ikalawang amo ng Suklan. Master Sorensu, sa aming paggawa, maaari kayong lubos na makampante. Tingnan nyo. Bigla, may isang bagay na nagpasimangot sa kanya. Tumingin siya sa unahan na may nanlilisik na mga mata. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Master Sorensu. Tinitigan ng mabuti ang mukha ni Vorgan. Nag-isip sandali, matapos suriin. Ikinuyom niya ang kamao, tumayo, at sumigaw. Ikaw. Nang makita si Master Sorensu na galit hanggang sa magngalit ang ngipin at manlaki ang mga mata. Tumayo rin ang pinuno ng The Thorn Syndicate at sumigaw. Ikalawang amo Su. Anong problema? Itinuro ni Master Sorensu si Vorgan at sumigaw. Hindi ito ang iyong tauhan. Siya ang itinakwil ng Suklan. Narinig iyon ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Itinutok ang espada sa mukha ni Vorgan. Bata, magaling ka. Malaki rin ang iyong loob. Nang ahas kang magpanggap na tauhan ko. Itinago mo ang iyong ulo pero lumabas ang iyong buntot. Akala mo ba walang makakapansin sa tunay mong anyo? Ha, narinig iyon. Lumitaw ang mga daluyong ng enerhiya sa paligid ni Vorgan. At malamig siyang umismed. Natatakot akong kapag nakita nyo ang tunay kong mukha. Hindi nyo na makikita ang sikat ng araw bukas. Unti-unting nawala ang mga daluyong ng enerhiya. Bumalik si Vorgan sa kanyang orihinal na anyo. Isang gwapong lalaki. Ang kakayahan ng Suklan na makaramdam ng bloodline ay talagang nakakasuka pa rin gaya ng dati. Nang masaksihan ng eksenang iyon, ang mukha ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay nagpakita ng malinaw na pagkataranta at takot. Nauutal. Ikaw si Vorgan. Ang pinakamalakas na walang kwentang, Demon Sovereign ng lahing demonyo. Hindi ka pa pala namamatay. Pagkatapos, lumingon siya kay Master Sorensu. Ikalawang amo Su, sinabi mo bang ang demonyong ito ay tauhan ng inyong Suklan? Narinig iyon ni Master Sorensu, na may mukhang galit na galit. Sumigaw, kinukutsa ko, ang isang bastardong may kaugnayan sa lahing demonyo. Anong karapatan niyang maging bahagi ng Suklan? Huwag mong dungisan ang pangalan ng Suklan. Nang marinig ang mga salitang iyon ng lalaki, si Kiro, na nakatayo sa likod ni Vorgan, ay uminit ang ulo, ikinuyom ang kamao, at nagsalita, hayop ka. Nang marinig na nawawalan ng kontrol si Kiro, itinaas ni Vorgan ang kamay. Sumenyas na tumigil. Hayaan mo siyang magsalita. Narinig iyon ni Master Sorensu. Iwinasiwas ang espada sa kamay. At sumigaw. Huwag mong isipin na dahil naging Demon Sovereign ka ay napakataas mo na. Hindi niyan mababago ang katotohanan ng isa kang bastardo. Kung hindi ka ipinanganak,
Hindi sana humantong sa ganitong kalagayan ang aking nakababatang kapatid. Lahat ito ay kasalanan mo. Ikaw na malas na bastardo. Narinig ang mga salitang iyon. Nagalit si Vorgan. Ikinuyom ang dalawang kamay. At sumigaw. Anong nangyari sa aking ina? Ha? Anong ginawa ng inyong suklan sa kanya? Nang makita si Vorgan na galit, sumigaw si Master Sorenso. Bastardo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawaging ina ang aking nakababatang kapatid. Pagkatapos, hinugot niya ang espada sa kamay at sumigaw. Ngayon, anuman ang mangyari, personal kong tatapusin ang buhay mo. Ikaw na isinumpang nilalang. Para sa aking kapatid, isinumpang nilalang. Mamatay ka na. Pagkatapos, iwinasiwas ni Master Sorenso ang espada. Lumikha ng mga puyo ng sword intent. Si Vorgan at ang grupo ni Kiro ay matatag na nakatayo. Hindi man lang natinag. Pinagmamasdan ng puyo ng sword intent na papalapit. Nang makita ito, itinaas ni Vorgan ang kamay sa unahan. Nagpakawala ng isang daluyong ng enerhiya. Kasabay ng paglikha ng isang napakalakas na puwersang humihigop. Sumigaw ng isang HMPH. Pagkatapos, kinontrol ni Vorgan ang mga daluyong ng sword intent. Ibinalik ito sa kalaban. Hindi niya inaasahang makokontrol pa ni Vorgan ang kanyang puyo ng sword intent. Na naging dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. Hindi makakilos. Ang mga espada ng sword intent ay tumusok sa paligid niya. Na nagpako sa kanya sa pader. Nang mapansing wala siyang kakayahang lumaban. Sumigaw siya. Isinumpang nilalang. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Lumapit si Vorgan at ang grupo ni Kiro. Tumingala sa kanya. Ikaw ang ikalawang kapatid ng aking ina. Hindi ko yan gagawin sa iyo. Ngunit ang paghihiganting dulot mo sa sarili mo. Ikaw mismo ang dapat managot. Isang kadena ang nahulog sa harap ng paa ng isang lalaki. Lumalabas na si Marcus Chen na ang nagtanggal ng gapos sa kanyang kamay. Nang makita ito, tumingin si Vorgan sa kanya. Batang amo Chen, bilang paggalang sa akin, pakisuyong huwag mong kitilin ang kanyang buhay. Walang problema, ang matanda ay malakas na nagmumura. Walang hiyang bata ng Chen clan at ikaw na isinumpang nilalang. Tandaan niyo ito, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Lumapit ang pinuno ng The Thorn Syndicate kasama ang kanyang mga tauhan. Nagsalita ng may pangungutya, pinakamalakas na Demon Sovereign. Ano ngayon? Ngayong pumasok ka sa teritoryo ko, para ka na ring nagpakamatay. Hahaha, narinig iyon ni Kiro. Galit na sumigaw. Walang hiya, nangangahas kang magsalita ng walang galang sa Panginoon. Talagang sawa ka na sa buhay. Agad na sumugod si Kiro kasama ang mga disipulo sa harap ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Mga basura kayo. Hindi na kailangang kumilos pa ang Panginoon. Kaya na namin kayong patayin. Nang makita iyon, malamig na umismed ang pinuno ng The Thorn Syndicate. Mga hanggal, ang mga alipin ay dapat kumilos na parang alipin. Itinaas niya ang isang kamay. Lumikha ng mga cade ng gawa sa espiritual na enerhiya. Direktang sumugod para hulihin ang apat. Lahat kayo, lumuhad sa akin. Sa sandaling iyon, may mga paang malakas na yumapak sa lupa. Si Vorgan, na may maitim na mukha at nagniningning na mga mata, ay tumingin sa kanyang apat na tauhang nakaluhod sa lupa. Itinaas niya ang kamay sa leeg. Nagngangalit, nandito ako. Sino ang mangangahas na paluhurin sila? Sa sandaling iyon, isang pares ng kamay ang mahigpit na humawak sa kadena. Ito nga ang pinuno ng The Thorn Syndicate na ginagamit ang lahat ng lakas para hilahin ang kadena. Paanong nangyari ito? Madali niyang napigilan ang teknik na ginamit ko. Itinaas ni Vorgan ang kamay sa harap. Pamitik ng daliri, napakaastig. Agad na naputol ang mga kadena sa leeg ni Kiro at ng iba pa. Maraming salamat, Panginoon. Nang makita ang eksenang iyon, uminit ang ulo ng pinuno ng The Thorn Syndicate. Ikinuyom ang dalawang palad. Anong Panginoon? Isang mestisong hinabol ng 5 lahi hanggang sa halos mamatay. Ikinuyom ng pinuno ang mga kamay. Sa isang iglap ay lumaki ang kanyang katawan. Akala mo pa magaling ka na. Pagkatapos, iniunat niya ang dalawang kamay. Ipinatawag ang mga kadena. Tumingin pababa sa ating bida. Sa larangan ng digmaan, kahit na nagsanib puwersa ang 5 matandang iyon, hindi ka pa rin nila napatay. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil walang kwenta ang 5 matandang iyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na pagsasanib puwersa ng 5 lahi. Ang mga kadena ay humahaba ng humahaba, at ang matanda ay palakas ng palakas ang boses. Pinagmamasdan ng syndicate leader ang mga kadena sa harap ng kanyang mga tauhan, ang kanilang mga mata ay nagsimulang magniningning. Nagngangalit ang mga ngipin. Ang mga kadena ay tumagos sa puso ng mga tauhan sa ibaba. Gamit ang mga kadena sa kamay, kinokontrol niya ang mga tauhang pumapalibot kina Vorgan at sa grupo ni Kiro.
Bata ng Demon Clan, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. At pag-iisipan ko pa, dahil hindi naman masama ang iyong cultivation. Nabigyan ka ng katayuang alipin. Kung hindi, maghintay kang madurage hanggang maging alabok. Ha ha ha. Nang marinig ang mga walang kwentang salita ng taong iyon, itinaas ni Vorgan ang kamay para takpan ang bibig. Humikab ng malalim. Pagkatapos humikab, ikinaway ni Vorgan ang kamay sa likuran. Lumikha ng isang bilog ng espiritual na enerhiya para protektahan ang grupo ni Kiro. Masyadong maraming Saturday. Lalaban ba tayo o hindi? Ha? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagalit ang matanda hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Malapit ka nang mamatay pero nagpapanggap ka pa ring bata. Kung gayon, pagbibigyan kita. Ikinuyom ng pinuno ng The Thorn Syndicate ang kadena sa kanyang palad. Gamitin ang porma sayon ng 5 lahi. Patayin siya para sa akin. Pagkarinig nito, sabay-sabay na nagsilapitan ang grupo. Itinaas ang mga kamay sa langit, at isinagawa ang porma sayon. Si Vorgan ay nakatayo na nakapamulsa ang 2 kamay sa likod. Nakatingala sa kanila habang isinasagawa ang porma sayon. Agad pagkatapos, mga daluyong ng berdeng liwanag mula sa langit ang direktang tumama kay Vorgan. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na yumanig sa buong langit at lupa. Nang makita ito, napabunghalit ng tawa ang pinuno ng The Thorn Syndicate. Haha, hindi talaga marunong sumukat ng sariling lakas. Naglakas loob pang lumaban sa akin. Ang mamatay ay, hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga balintataw, lumitaw ang isang anyo. Napabulalas siya. Ikaw. Lumalabas na ang anyo ay si Vorgan. Nakalutang sa himpapawid. Sa kanyang palad, nag-iipon siya ng isang globo ng enerhiya ng 5 lahi. Ang pinagsanib na lakas ng 5 lahi ay tunay ngang hindi pangkaraniwan. Gusto ko ring mapalawak ang aking kaalaman kaya hinayaan kitang magsalita ng kung ano-ano. Pagkatapos, tiningnan ni Vorgan ang matanda ng may malamig na tingin. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Pagkasabi nito, ang globo ay unti-unting lumaki at mabilis na sumugod patungo sa pinuno ng The Thorn Syndicate. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ng matanda. Napanganga, pinagpawisan ng malapot. Ano yan? Anong gagawin mo? Hindi pa niya natatapos ang pangungusap. Ang mga kadena ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay pumulupot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humigpit ng humigpit, na hindi na siya makagalaw. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Ang aking mga bakal na kadena. Bakit hindi na sila sumusunod sa utos ko? Walang kakayahang lumaban. Nakahiga lang siya. Pinagmamasdan ng bowl ang apoy na dahan-daang lumalapit. Talaga bang dito na ako mamamatay? Ang mukha ng pinuno ng The Thorn Syndicate ay nagpakita ng matinding takot. Napagtanto ang kanyang kahangalan. Natataranta siyang nagmakaawa. Ang hamak na lingkod na ito ay hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Ang krimen ko ay nararapat sa 10,000 kamatayan. Nakikiusap ako kay Senior Demon Sovereign. Patawarin niyo po ang buhay ng hamak na lingkod na ito. Ang hamak na lingkod na ito ay handang maging baka at kabayo. Kahit madurage ang butot laman. Para sa inyo. Nang marinig ang pagmamakaawa ng taong iyon, itinaas ni Vorgan ang daliri. Kinamot ang tainga. Pinaikit ng mariin ang mga mata. Oh, hamak na lingkod. Sino nga ba yung gustong maging lolo ko kanina? Ha? Nang makita ang nalalapit na kamatayan, dali-dali siyang lumuhad sa lupa, yumuko, at sumigaw. Ang hamak na lingkod na ito ay inyong apo. Si Senior Demon Sovereign ang aking lolo. Lolo Vorgan, pakiusap, patawarin niyo po ang buhay ko. Nang marinig ang 2 salitang, apo, natigilan si Vorgan. Tiningnan siya. Binaliwala niya ang taong sinusunog ng bowl ang apoy. Pumikit si Vorgan. Tumalikod. At umalis. Ang isang bulok na apo na tulad nito. Ayoko. Bigla. Nagmulat ng mata si Vorgan. Sa kanyang noo, lumitaw ang isang nagniningning na selyo ng enerhiya. Agad na lumipad si Vorgan diretso sa langit. Nagpakawala ng mga kumikinang na liwanag. Ang mga tao sa ibaba ay naakit din ng liwanag at napatingala. Bigla, ang mga mata ng grupo ng mga taong iyon ay bumalik din sa normal. Tumingin si Vorgan sa mga tao sa ibaba at nagsalita. Ang control spell na ginamit sa inyo ay winasak ko na. Ngumiti siya ng may kabaitan. Malaya na kayo. Pagkasabi nito, mula sa itaas, lumapag si Vorgan sa lupa. Ang mga taong katutulong lang ni Vorgan ay mabilis na nagbigay pugay. Na may mukhang puno ng pasasalamat. Nakatitig kay Vorgan. Maraming salamat, Senior, sa inyong tulong. Ang malaking kabutihang ito ay hindi namin kailanman malilimutan. Ang tulong ni Senior ay parang muling pagbibigay buhay sa amin. Mula ngayon, kung may anumang kailangan si Senior, kami, ang mga nakababatang ito,
ay handang umakyat sa bundok ng mga espada at lamusong sa dagat ng apoy. Hindi kami aatras. Kung hindi ako nagkakamali, si Senior ba ang walang kwentang Demon Sovereign ng Demon Clan? Panginoon, ngayon, kami, ang inyong mga hamak na lingkod, ay sisilakay pabalik doon para ang huwad na iyon ay mamatay ng walang mapaglilibingan. Huwag magmadali, mayroon pa akong hindi natatapos na gawain sa Human Clan. Ang lugar na ito ay tamang-tamang maging himpilan natin sa Human Clan. Nang marinig ang mga salita ni Vorgan, 2 tao sa likuran ang nag-usap. Ito ba ang pinakamalakas na Demon Sovereign ng Demon Clan? Madalas sabihin ng mga tao na ang Demon Clan ay malupit. Pero ngayon, itong Demon Sovereign na ito ang nagligtas sa atin mula sa pagkaalipin. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga tao ang yumuko. Nagbigay-pugay sa harap ni Vorgan. Mga lingkod, ang malaking pabor ng pagliligtas sa aming buhay ni Senior ay walang katumbas na kapalit. Anumang kailangan ni Senior gawin sa Human Clan, kami po ay handang ibigay ang lahat ng aming makakaya. Pagkarinig nito, pamitik ng daliri si Vorgan. Tumingin sa grupo ng mga tao, at ngumiti ng may hiwaga. Kung gayon, mula ngayon, ang lugar na ito ay tatawaging bulwagan ng 5 lahi, Hall of 5 Clans. Pinili ni Vorgan ang bulwagan ng 5 lahi bilang kanyang himpilan. Ipinadala niya ang grupo ni Kiro sa iba't ibang lahi para imbestigahan ang mga galaw ng mga kaaway na lumusob sa kanya noon. Sinulyapan ni Vorgan ang isang direksyon. Dito, si Marcus Chen at si Master Soren Su ay nag-uusap. Demon Sovereign, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ni ikalawang amo Su ay naayos na. Ginamit lang din siya ng Yeklan kaya niya ako ginulo. HMPH, si Yulye, ang mestisong iyon, gusto niyang magpatayan ang Su Clan at Chen Clan para ang Yeklan ang makinabang. Sa pagbabalik kong ito, sisiguraduhin kong siya ang una kong papatayin. Kanina pa nakikinig, dahan-daang lumapit si Vorgan sa dalawa. Ang hidwaan ninyong dalawa, wala akong pakialam. Sumimangot si Vorgan at nagsalita. Master Soren Su, sabihin mo ang lahat ng alam mo tungkol sa aking ina. Narinig iyon. Sumimangot ang matanda, galit na sumigaw. May mukha ka pa bang magtanong? Noong taong iyon, nang umalis kayong mag-amang walang hiya, ang aking nakababatang kapatid, Lady Alara, ay ikinulong ng pamilya sa ipinagbabawal na lugar, Forbidden Ground. Dinanas ang hindi mabilang na paghihirap. Bakit hindi ko kayo nakitang dumating para iligtas siya? Narinig iyon. Dumilim ang mukha ni Vorgan. Sa digmaan ng 5 lahi, ako at ang aking nakatatandang kapatid ay matagumpay na bumalik. Ngunit ang aking kapatid na babae, Lady Alara, ay nawawala. Ang kanyang lampara ng kaluluwa, Soul Lamp, ay nanginginig. Maliit ang tsansang mabuhay. Pagkarinig nito, nagtiimbagang si Master Soren Su. Sumigaw si Vorgan na may mukhang puno ng galit. Nagtatanong. Ang pangyayaring ito ay dahil sa inyong mag-ama kaya nawala ang aking ina sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan. Dalhin mo ako doon. Isang malaking pinto ang dahan-daang bumubukas. Lumalabas na si Vorgan nang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan. Sa harap ni Vorgan ay ang kaluluwa ni Lady Alara Su. Map. Nagliliwanag ito. Nang makita ito, iniisip ni Vorgan, ito ang lampara ng kaluluwa ng aking ina. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Si Master Soren Su ay nagmamadaling tumakbo palapit. Sumisigaw, walang hiyang bata, anong ginawa mo? Pati ang elder na tagabantay ng pinto ay naglakas loob kang patayin. Ang laking problemang ginawa mo. Delikado, nandito na ang nakatatandang kapatid. Pagkasabi nito, isang anino ang lumitaw sa likuran nilang dalawa. Kasabay ng malalakas na bugso ng hangin sa unahan, na naging dahilan para mabilis na takpan ni Master Soren Su ang kanyang mukha. Ang lalaking may mahabang balbas ay nagsalita. Sino mang basta-bastang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Su Clan ay may iisang kahihinatnan, kamatayan. Unti-unting hamupa ang malakas na hangin. Inilantad ang 3 dakilang amo ng Human Clan. Siya ang pinuno ng Su Clan. Si Patriarch Valerius Su. Van. Lumingon si Master Soren Su. Itinuro si Vorgan. Kapatid, siya ang anak ng ating bunsong kapatid. Baka may paraan siyang mahanap ang ating bunsong kapatid. Kaya, hindi pa niya natatapos ang paliwanag. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Tumahimik ka. Ang Su Clan natin ay walang isinumpang lahi mula sa Demon Clan. Sumimangot si Patriarch Valerius Su at nagsalita. Ikalawang kapatid, ngayon ay nakagawa ka ng malaking kasalanan. Hintayin mong matapos kong ayusin itong demonyong ito. Saka ko haharapin ang kasalanan mo. Matapos ayusin si Master Soren Su, tumingin siya kay Vorgan. Sumigaw. Sumpa, tinakat mo ang aking ikalawang kapatid. Pinatay mo ang tagabantay ng pinto. Ngayon, ako, si Valerius Su,
ay sisiguraduhing madudurog ang iyong butot laman. Narinig iyon ni Vorgan. Sumimangot, at nagsalita, sa suklan. Maliban sa aking ina, lahat ng natitira ay mga walang kwentang asong tumatahol lang ng walang kabuluhan. Kakabangon pa lang sa paanan ni Vorgan. Hindi inaasahang sisipain siya ni Vorgan sa mukha, na tumalsik siya ng 100 metro. Kakalapag pa lang ni Master Sorenso sa lupa. Ang pinto ng kuweba ng ipinagbabawal na lugar ng suklan ay biglang sumabog. Nang makita ang eksenang iyon, iniisip ni Master Sorenso, itong walang hiyang bata, bukod sa amin, natatakot ba siyang madamay ako? Sa loob ng ipinagbabawal na lugar, lumitaw ang isang ilusyon ng isang napakalupit na water dragon. Lumalabas na si Patriarch Valerius So ang gumamit ng cultivation technique ng suklan. Ang makalangit na hiwaga ng tubig, Heavenly Water One Color, na lumilikha ng ilusyon ng mga napakalalaking water dragon. Demonyong dapat mamatay, dapat kang bumaba sa impyerno. Tumingala si Vorgan sa mga ilusyon ng malulupit na water dragon sa harap. Napabulalas. Ang cultivation technique ng suklan sa iyong mga kamay ay isang malaking aksaya. Narinig iyon. Si Vorgan, na nakatayo sa ibabaw ng tubig, ay pamitik ng daliri. Nagawa niyang kontrolin ang mga ilusyon ng water dragon. Sumimangot si Vorgan. Nagsalita ng may misteryosong tono. Ang cultivation technique ng suklan. Itinuro ni Vorgan ang tubig sa ibaba. Bumuo ng selyo, na naging dahilan para lumikha ng malaking puyo ang tubig sa paanan ni Vorgan. Ginamit ang skill na